Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintigo sa Bukas na Pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hinabuo aksyon, mga pananawan, kang-desisyon, mga hibubulon sa napituhan na sektor, mga tanagpong ng balita, dili sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatulad. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyong mapatiwan sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Biyernes, Oktubre 24, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. SDO Iloilo nagpagwas ang payag sa alegasyon sa pagpang-abuso sexual. Ukon Ilonggo Coast Guard personnel nga napatay sa magnitude 6.9 nga linog sa Cebu ginlubong na. Panay River Basin Integrated Development Council nagsapol. Ang Iloilo Capital safe nga i-occupy sunod sa DPWH 6. LTO 6 nagpamtang na sa assistance desk sa mga transport terminal kabayan sa pagpanghanda sa Undas. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pahayag sang Kabalaga ang Schools Division of Iloilo sa mga alegasyon sa pagpang-abuso sexual nga ginalakipan sang ila mga personnel. Nagpasalig ang STO Iloilo nga siguraduhon ang kinamatarong dignidad kag kaluwasan sa mga bumulutho, manunudlo, stakeholders sa sulod sang educational community. Nagapakig-angot naman ang Division Office sa mga otoridad para masiguro nga ginasunod ang husto nga legal kag administratibo nga tikang. Nagaapila man ang STO sa publiko labi na sa social media nga likawan ang rush judgments nga makatag trauma sa mga estudyante kag manunudlo. Dugang pa sang SDO dapat gyapon respeto ng presumption of innocence kag may kinamatarong sa due process. Nagatag naman sang psychosocial support sa mga apektadong individual kag ang mekanismo sa confidential reporting nagapabilin nga bukas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na ang pasinhon Coast Guard personnel nga si SN1 Lawrence Panes Palomo, ang Coast Guard personnel nga napatay sa magnitude 6.9 nga linog sa Bogos City, Cebu. Sa paglubong kay Palomo, nagatag sang full military honors ang Philippine Coast Guard District Western Visayas. Ang Coast Guard District Western Visayas personnel nagserbi nga pall bearers kag may ginpatigayon man nga 21 guns salute bilang final tribute sa napatay nila nga kaupdanan. Ini pagpakita sang respeto kag pagpasalamat sang PCG sa serbisyo, sakripisyo kag loyalty ni Palomo sa misyon nga magsalbar sa mga kabuhi kag mag-alagad sa pungsod nga may dungog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panay River Basin Integrated Development Council nagsapol. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtililipon para sa isa ka sinapol ang mga miyembro ng Panay River Basin Integrated Development Council sa Capiz.
Ang sinapol ginpangunahan ni Kapendro Head Ronald Alan Culio sa din ginistoryahan ng mga bago nga development sa mga plano para sa Panay River Basin Project. Amo man ang Pugon Hamol-Awan Floodway ug iban pa nga proyekto nga kabahin sang igapatukod nga river basin. Yara sa amo nga sinapol sanday Congressman Howard Ginto, Congressman sang 1st District sang Capiz, Honorable Jose Fulgencio del Rosario, ang Chairman sang Committee on Environment, Gilbert R. De Villa, Chairman sang Committee on Infrastructure, mga lideres kag mga tiglawas sa mga ahensya sang gobyerno. May baluan nga ang Panay River Basin Project isa ka dako nga inisyatibo nga nagatuyo hindi lamang sa pagkontrol sang pagbaha sa mga banwa kag syudad nga apektado sang Panay River kundi sa paghatag sang tubig sa irigasyon para sa mga uma, dugang nga palangabuyan, magapabakod sang resilience sa klima kag magadugang sang kauswagan sa ekonomiya sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yan pa siguro sa Department of Public Works and Highways kung Iloilo Capital safely occupy suno sa DPWH. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpasiguro sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nga structurally sound ang Iloilo Provincial Capital matapos ginusisa sa mga engineer kasunod sa magnitude 4.4 nga linog sa October 15. Sunod sa DPWH, nagpatigayon sila sa non-destructive test pagkatapos sang linog agud may baluan ang structural integrity sang Kapitolyo. Lakip sa mga test nga ginpatigayon amo ang rebound hammer test kag ultrasonic pulse velocity test sa diin natukiban nga ang mga crack o konlitik nga nakitaan sa building limitado lang sa plaster finish sang edipisyo. Buot silingon, safe para sa padayon nga paggamit kag operasyon ang provincial capital. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. TO6 nagpamtang na sang assistance desk sa mga transport terminal kabayan sang pagpanghanda sa undas. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagmamtang na sa assistance desk sa pila ng mga terminal sa Iloilo City Land Transportation Office 6 kasunod sa nagilapit na pagsaulog sa Fiesta Minatay. Sa entrance ng Ceres Terminal sa Camaligaro, bilang personal sa LTO ang hindi pwede magpuligiya sa mga pasahero. Nagiwat man sa inspeksyon ng ahensya sa diing gisikyaran kauntangan sa mga transport terminal bilang pagpanghanda sa pagdagsa sang pasahero sa lasong nga semana. Lakip sa ginausisa ang kondisyon sa mga pasahero sa lakyan kasumbong sa jeep kag bus sa diing dapat mag-comply sa pagsulundan. Halimbawa, kung functional ang mga signal lights, roida, wiper, kaiban pa. Panugyan sa LTO. Maging prioridad sa mga motorista ang safety sa pagbiyahe pagi sa pagpasiguro sa pagpatuman sa mga pagsulundan sa dalaman. Para sa Bagong Pilipinas, Minabakla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaduso ni Hordan Mayor John Edward Gando nga pasangkaron ang kapasidad sa mga opisyal sa barangay sa pagresponde kung may kalamidad o kung emerhensya. Inyong pahayag sa opisyal sa giniwat nga updating sa community risk assessment data and technical assistance on barangay disaster risk reduction and management plan sa Banwasang Hordan, Guimaras. Suno kay Gando, nagaserve nga first responder sa mga opisyales kung may emerhensya, gan importante nga may nagakaigo sila nga ihibalo sa pagresponde. Sa giniwat nga aktibidad, gipresenta man ang geohazard map nga may kabulig identify sa mga lugar nga masami ginabaha kag gina-landslide. May ginahiwat man nga formulation sang CBDRRM plan kag introduction sa listo protocol kung may bagyo kag iban pa nga hazards. Pinagi sini mas mangin epektibo ang response operations kag mas mangin resilient ang mga kabarangayan sa Banwasang Hordan, Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. So nagbisita kay Iloilo City Mayor Raisa Tranias. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mainit ang ibanabi ni Iloilo City Mayor sa Trena si Japanese Consul General Hidaki Matsuo sa iyang pagbisita sa Iloilo City Hall. Yung kahit sa alkalde nga naging nabinanaan ng iyapag pakigistorya kay Japan Consul General Matsuo. Nagatag man sa token ng Iloilo City Government sa opisyal, kasubong sa Iloilo City Gastronomy o Iloilo City Rices Book na nagapagbalos ang kultura sa mga Ilonggo o mga manamit na Ilonggo food. Lakip man sa restoryan sa alkalde kay ni Consul Matsuo,
Ang pagpasanyog sa kolaborasyon, mutual respect, at pagsaulog sa kultura sa tamasang puso Japan kag sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panaog sa Executive Order number 114 si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagadumili sa paggamit sa ngalan sa alkalde sa mga sporting events nga ginaorganisa sa Iloilo City Government. Nakapagkitman sa EO, kinahanglan anay sang pagpangas ng clearance kung private sector ang magagamit sa ngalan sa alkalde sa mga sporting events. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa bulig sa mga kapisnon nga naapektuhan sang Bagyo Ramil gin pasalamatan. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpalabot sang pasalamat si Capiz 1st District Representative Howard Ginto sa madasig nga aksyon sang gobyerno agud masabat ang mga kinanglanon sa mga residente sang Capiz nga labi nga naapektuhan sang Bagyong Ramil. Suno kay Ginto, gilayon nagpalabot sang relief assistance sa Department of Social Welfare and Development kag Department of National Defense Office of the Civil Defense sa mga naapektuhan. Ginkalipay sang mamalidha ang pagbisita ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo sa probinsya para personal nga masiguro ang bulig sa mga ahensya sang gobyerno. Dugang niya, pagpakita ini sang hands-on leadership ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ang pag-ulikid sang administrasyon sa mga kapisnon. Siling paniginto, nanginyabi ang madasig nga kooperasyon sang lokal na panguluhan, mga pareho nga kongresista, DSWD, DNDOCD, DOH, PNP, Bureau of Fire Protection, PCG, kag mga volunteers. Ginpasiguro naman sang lawmaker nga padayon sila sa pagpakig-angot sa DSWD para maghatag sang financial kag livelihood assistance sa mga pamilya nga nadulaan sang propiedad tungod sang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Palabot sang rice assistance ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 sa mga pamilyang apektado sa malayong atsyempo sa Aklan kag Iloilo. Ang supply gikuha sa NFA warehouses sa Haro Iloilo City kag Banga Aklan kag ginhatag sa mga natungdan nga local government units para mahatag sa mga apektado nga residente ang inisyatibo kabahin sa nagapaday nga relief operations sa RDRRMC 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Si Governor Jose Enrique Miraflores sang Aklan ang bago nga chairperson sang Regional Development Council 6 para sa tuig 2025 tubtob 2028. Sa iya nangin mensahe ginpasalamatan sa gobernador si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa appointment bilang bago nga pinuno sang RDC 6. Suno kay Miraflores ang pagsalig sa presidente sa iya liderato, iyaman nga pagabastan pinagi sa pagtrabaho sa maayo ug matuman ang mga prioridad sa ilalom sang Bagong Pilipinas sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Los ka-aplikante nag-upod sa Peso Job and Migrant Fair 2025 masobra 20 hard on the spot. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Gimados ka mga nagapangita sang trabaho ang nagpadulong sa Casa Real de Iloilo agud magpasakop sa Peso Job Fair and Migrants Fair 2025. Ginbuksan sa job fair ang masobra 3,000 ka local kag overseas opportunities halin sa 17 local employers kag napulo ka overseas recruitment agencies. Suno sa Peso Iloilo, 22 ka aplikante ang hired on the spot, samtang ang iba naman kwalipikado para sa mga follow-up interviews. Magluwas sa job matching, may araman sang trade fair kag anti-illegal recruitment orientation sa lihok sa diin ang mga Ilonggo job seekers gintudloan sa mga peligro sang illegal recruitment. Nagupod man sa lihok ang iban pa nga ahensya sang gobyerno, kaangay sang OWA, DMW, DOLE, PhilHealth kag DSWD na naghatag sang on-site assistance. Samtang ang lokal nga pamunuan sang San Miguel kag Badyangan naman nagtanyag sang libreng sakay para sa mga job seekers. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwat ang Sagay City Government sang labing una nga Elder Olympics. Ini bilang kabahin sang pagsaulog
sang 2025 Filipino Elderly Week. Ang selebrasyon nagsugod pinagi sa walkathon sa palibot sang plaza sang syudad sa diin lakip sa mga nagpasakop ang 25 ka chapter president sang Federation of Senior Citizens kaupod si Sagay City Mayor Leo Rafael Cueva. Magluwas sa walkathon ang mga lolo kag lola sa Sagay ang nagpaindis-indis man sa table tennis, dama kag chess. Ginpabilib man sa mga lolo kag lola ang publiko sa ila pagpasundayag sa folk dance, ballroom kag vocal solo competition. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga turnover sa Department of Trade and Industry gimaras ang ilaging tukod nga shared service facility para sa 3 ka organisasyon sa probinsya. Ini ginalakipan sang pasilidad para sa coffee kag cacao processing sa Sibuna gagin patuman pinagi sa Gimaras Coffee and Cacao Growers Association. May pasilidad man para sa coconut non-food processing sa San Lorenzo naging patuman pinagi sa Gimaras Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Gin-turnover man ang pasilidad para sa wearables and homestyle products sa Nueva Valencia naging patuman pinagi sa Lanica ARBs Association. Sa idalom sang SSF, ang mga lokal nga negosyante ginatagan sang access sa makinarya kag kagamitan sa tuyo nga mapanami pa ang production efficiency, product quality kag market competitiveness. Nagalaw mang DTI Gimaras nga pinagi sa sining nga programa magsanyog pagid ang mga kooperatiba kag industriya para sa mas mabakod nga ekonomiya sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 400 kilos ang basura na kolekta sa coastal cleanup sa Coast Guard Station Antique. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masobra 4 kagatos ka kilos ang basura ang natipon sa ginhiwat na coastal cleanup sa Coast Guard Station Antique kag iya sini nga mga substation sa Barangay La Paz, Samtik, Antique. Suno sa CGS Antique 470 kilos tanan sang nagkalain-lain nga mga hindi madungat nga basura ang nakolekta sa masobra 2,000 square meter nga baybayon sakop sa Antique. Iniagod mapangapinan ang marine ecosystem sa lugar. Nagupod man sa lihok ang 606 Auxiliary Squadron, Globe Maritime Training Center Antique Branch, Municipal Environment and Natural Resources Office Hamtik, kag Barangay Local Government Units sang La Paz Hamtik. Kabahin ini sang ginpabaskog nga Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program sang Philippine Coast Guard na may tinutuyo nga pabaskogon ang community partnership kag itibong ang environmental stewardship. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magabaton sang brand new nga cart gikan sa Bacolod City Government ang 31 kakatapos sang Bacolod Plaza Vendors Association. Ini kabahin sang handom sang lokal nga pangluhan nga papaskugon ang palangabuhian sa mga vendors pati na ang kalidad sa kabuhisang ilatag sa kapamilya. Antes ini nagiwat man sa paghana sa city government angod sa ilang kinahanglanon sa aspeto sang psychosocial, accounting kag entrepreneurship. Lakip sa mga ginatudlo ang paghimo sa mga produkto, packaging kag labeling pati na ang business management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas, alas 4:24 sa hapon. Radyo Pilipinas. Kami ang tumanatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Biyernes Oktubre 24, 2020. Para sa Bagong Pilipinas. Sa Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.